Pinaghahanap ngayon ang isang babaeng namasukan bilang kasambahay pero pagnanakaw raw pala ang pakay. Nakatutok si EJ Gomez, exclusive. Kuha ang CCTV na yan sa isang bahay sa Barangay Manggahan sa Pasig City. Ang babae, bagong pasok na kasambahay habang nagpapakain ng bata. Kita ang pagdampot niya ng cellphone at ipinatong sa gilid ng mesa. Binulungan niya ang bata at umakyat sila sa second floor ng bahay. Makalipas ang ilang segundo, bumaba ang kasambahay. Sa likod ng pintuan, kinuha ang bag. Dinampot ang cellphone at ilang gamit sa mesa. Kinuha ang isa pang cellphone na nakapatong sa sofa at saka lumabas ng bahay. Sa isa pang CCTV, kita ang dahan-dahang pagbukas ng gate ng babae na naglakad palayo sa bahay. Ilang minuto makalipas, lumabas sa CR ang nanay ng bata. Napansin niyang wala sa mesa ang kanyang cellphone. Umakyat siya sa second floor at ginulat pa ng anak. Pagbaba, doon niya nalaman na ninakawan na sila. Natangay ang dalawang cellphone at wallet ayon sa biktimang si Claudette. Isang oras pa lang daw sa trabaho ang babae na nagpakilalang Jean Ann Castro. Yung anak ko binobola-bola niya, sinabihan niya anak ko na umakyat ka sa taas magtago ka, gulatin mo si mami. Pagbaba niya, nagmadali siyang kuhanin yung bag niya doon sa cabinet. Kinuha niya agad yung phone ko, yung wallet ko at yung phone ng anak ko and yung phone niya na nasa sofa and then dahan-dahan siya lumabas. Aabot daw sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga ninakaw. Ginagamit ko yun for work. Nandun po lahat ng mga photos namin, emails, lahat po ng online banks. And yung wallet ko po, nandun po lahat ng ATM ko, lahat ng IDs ko. And meron ding around 1,500 na halaga or money. Kinabukasan, nakausap pa raw niya ang sospek. Ibinenta na raw ang isa sa ninakaw na cellphone sa kaibigan na nagtatrabaho sa isang cellphone accessory shop sa Angeles, Pampanga. Nag-send pa raw ito ng video kung paano matutunto ng tindahan. Pinuntahan ito ng pamilya ng biktima pero bigo silang makita at mabawi ang cellphone na ninakaw. Ipinost ni Claudette ang insidente at CCTV sa social media. At laking gulat daw niya nang malamang may iba nang nabiktima ang babaeng tinanggap niyang kasambahay. Gumagamit daw ng iba pang pangalan. Pinapasukan niya yung mga onting tao. Normally mga tinatanong niya, village po ba kayo? Ilan po kayo sa bahay? May bata po ba? Ano po yung amo? Same day din pumapasok siya, bait-baitan, and then same day din ilang oras lang magnanakaw na siya. Inireport na ang insidente sa Pasig City Police at sa Barangay Manggahan. Paalala ng otoridad sa publiko. Sa ating mga naghahanap po ng kasambahay, maghingi po tayo ng mga ID o kahit anong documents, barangay clearance or police clearance. I-check natin kung yun to talaga ang kanyang pangalan o nagpapanggap lang po yung tao na yan. Huwag po tayo basta-basta agad maniwala po. Patuloy ang pagtunto ng pulisya sa babaeng sospek. EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.